Nagbabadya na naman ang isang posibleng napakalaking gulo sa Middle East sapagkat kahapon lamang mga kaibigan nagsalita ang presidente ng United States of America na si Donald Trump na muli nitong aatakihin ang Iran. And of course, hindi rin nagpahuli ang gobyerno ng Israel. Agad na nagpulong ang mga matataas na opisyal ng bansa at ang pagpupulong na ito mga kaibigan ay pinag-uusapan ang muling pag-atake ng Israel sa Iran. Bakit nga ba humantong sa ganito? Ano nga ba ang ginawa ng Iran? May inamin ang Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 23, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pangyayari sa pagitan ng Israel at ng Iran, United States of America at Iran at sa Middle East. Marami ang nababahala sa balitang ito sapagkat marami ang naniniwala na tuluyan na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran, ceasefire sa pagitan ng United States of America at Iran. Pero may sinabi ang Iran mga kaibigan na siya namang ikinabahala ng maraming mga world leaders at mga sibilyan sa Middle East. At dahil dito mga kaibigan ay biglang nagsalita ang presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump at galit na galit ito. May kasama pang pambabanta sa gobyerno ng Iran. Ayon kay President Donald Trump na ibinalita ng The Washington Stand, tahasang sinabi ni Trump na muli nitong aatakihin ang Iran. Ang tanong kung bakit muling aatakihin ng United States of America ang Iran? Ito mga kaibigan ay dahil sa sinabi ng Iran. Ano nga ba ang kanilang sinabi? Ayan, tulungan niyo kong basahin. Ayon sa ulat ng New York Post na may pamagat, Iranian Foreign Minister confirms nuclear site seriously damaged by US strike but vows to continue uranium enrichment. Eto mga kaibigan, fasten your seatbelt. We can never give up. Nako, matinding gulo ito. Maliban sa inamin mga kaibigan ng Iranian Foreign Minister na matinding damage ang natamo ng kanilang nuclear program dahil sa mga ginawang pag-atake ng United States of America at Israel, ay hindi pa rin nila ihihinto ang kanilang nuclear weapon project. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay simple lang. Ayon sa mga eksperto ay gusto ng Iran na magpatuloy ang pang-aatake ng United States of America at Israel sa kanilang bansa. Sapagat dati nang sinabi ng United States of America at gobyerno ng Israel na kung ipagpapatuloy pa ng Iran ang kanilang nuclear weapon project, ay hindi magdadalawang isip ang gobyerno ng Amerika at Israel na muling atakihin ang Iran. Pero sa mga pahayag ng Iran na hindi raw sila mag-give up, maging ang Germany at Europe countries nanawagan na rin sa Iran na ihinto na ang kanilang proyekto. At nang tanungin naman ang Iran mga kaibigan kung bakit ayaw nilang ihinto ang kanilang nuclear weapon project, sumagot ang Iran mga kaibigan sa pamamagitan ng Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi. Ayon sa kanya, hindi nila ito pwedeng ihinto sapagat ito raw ay achievement ng kanilang sariling scientist. At ito pa, ayon kay Araghchi, it is a question of national pride. Our enrichment is so dear to us. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. At dahil nag-viral ang mga pahayag ni Abbas Araghchi, agad itong nakarating sa pandinig ni President Donald Trump at agad ito na nagsukli ng pahayag. Pasimple lang na sinabi nito, of course, karapatan daw ito ng Iran. Just like I said, and we will do it again. Ang tinutukoy ni President Donald Trump mga kaibigan
ay ang kanilang muling pag-atake sa Iran. At ang matindi mga kaibigan, matapos ang mga banta at pahayag ni President Donald Trump, naglabas naman ng pahayag ang Israel. Talagang ayaw ng Israel na magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Ayon sa ulat ng The Jerusalem Post, na ang Defense Minister ng Israel na si Israel Katz ay pinulong na ang mga matataas na opisyal ng bansa, at ang pagpupulong na ito mga kaibigan ay sumentro sa kanilang pagbubuhay muli ng isang kampanya, at ang kampanyang ito ay ang kanilang muling pag-atake sa Iran. Ayon kay Israel Katz na ibinalita ng The Jerusalem Post na lahat ng magagawa ng Israel ay kanilang gagawin, at ito ay upang ma-prevent lamang ang Iran sa kanilang nuclear weapon project at mga missile program restoration. Sa pagpupulong na ito mga kaibigan ay dumalo ang dalawang mga malalaking Israel Security Agency. Ito ay ang Mossad at ang Shin Bet, at ang head ng IDF Intelligence Doctorate na si Major General Tamir Yaday. Ayon kay Israel Katz, ang kanilang Air Force ay muling pinahahanda at kinokondisyon ang kanilang mga fighter jets, sapagat sa nakaraang gera nito laban sa Iran, yung 12-day war, nakita nila kung gaano ka-effective ang kanilang mga fighter jets, at winasak nito ang maraming mga nuclear facilities ng bansang Iran, mga daungan, maging airports at military bases. At ito mga kaibigan ay nangyari dahil sa kanilang Air Force. Dagdag pa ni Israel Katz mga kaibigan na ang akala ng iba ay tapos na ang pakikipaggera ng Iran sa Israel ay nagkakamali raw ang marami, sapagat hanggang ngayon ay patuloy pang inaatake ng Iran ang Israel, at ito ay sa pamamagitan ng kanilang mga galamay, at hanggang ngayon ay open pa raw ang kanilang two fronts war, at ito mga kaibigan ay sa pagitan ng Hamas at ng Houthis ng Yemen. At ayon kay Israel Katz mga kaibigan na ang kanilang pakikipaglaban laban sa Hezbollah ng Lebanon ay successful, at ito pa ang direktang banta ni Israel Katz para sa pamunuan ng Iran. Pinaalalahanan nito ang Iran na marami ngayon silang mga graduates na mga Israeli Air Force. At ang maraming graduates na tinutukoy ni Israel Katz mga kaibigan ay nangangahulugan na ang mahabang kamay ng Israel ay mas lalo pang humahaba, at walang lugar sa Iran na hindi kayang abutin ito. Dagdag pa ni Israel Katz ay alam daw yan ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei, sapagat nasaksihan ito mismo ni Ayatollah habang inaatake sila ng Israeli Air Force. Dahilan kung bakit nagtatago sa isa sa mga bunkers ng Tehran si Ayatollah Khamenei. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. Hanggang sa muli, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!